Eto na mga kababayan, nagresulta na itong mga pinaggagawa ng mga bangagan. Dahil habang inaalipusta nila si VP Inday Sara, lalo naman itong tumatapang. Naging palaban si VP Inday mga kababayan at napaaga tuloy ang kanyang pagdedeklara na seryoso na niyang ikinokonsidera mga kababayan ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Oh yes! Oh yes! Alright mga guys! Duterte! 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 Alright mga guys, welcome back to my channel. At yun nga, nagdeklara na nga itong ating VP Sara na seryoso na po kinukonsideran niya ang pagtakbo niya bilang presidente po dito sa 2028. 3 taon na lang mga guys! Duterte! 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 Kagigising ko lang talagang gulat na gulat ako. At masaya po tayo, no? Grabe ang mga tao sa rally mga guys. Ito ang puwersa. Ito ang hindi sang-ayon sa impeachment. Kaya butata ngayon itong si Castro. Itong hinayupak na kriminal na NPA, kayong mga taong kalsada, mga grapata, itong mga tulunggis, pahiyang-pahiya kayo ngayon. Kitang-kita po ang pwesta ng taong bayan. Ito po talaga ang gusto ng taong bayan mga guys, no? Hindi nila mapipigilan ang mga tao. Kaya sa sobrang nilang panggigipit, paninira dito kay VP Sara, ayan, tuloy, napaaga ang pagdeklara ni VP Sara. At masayang-masaya naman po tayo dyan, mga guys, no? Yes! Magandang balita po yan. At meron akong isang punto na talagang ano ko sa inyo. Kasi itong impeachment, delikado kasi ito. Ito ay numbers game. Kaya nagrally, sa tingin ko, kaya nagrally ang mga tao. Delikado talaga si VP Sara kasi pag na-impeach, no? Hindi na siya makakatakbo kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero sa tingin ko, hindi siguro aabot dyan kasi marunong niya itong VP Sara natin eh. Kung sakaling nasa Senado na, no? Tapos na-influensyahan na itong mga Senado kasi marami na naman talaga ang na-influensyahan dyan. Itong mga inayupak na Grace po, ito si Narciso Escudero. Naambunan ito ng, ng sakaterbang salapi dyan sa ayuda ni Tamba yung sa AKAP. Kaya delikado. Pag magdeklara sila, pag majority sila na talagang i-impeach nila si VP Sara, siguro by then, no, mag-isip din itong VP Sara natin na wise din kasi matalino din eh. Pwede siyang mag-resign. Kasi pag mag-resign siya, so hindi siya impeach. So, hindi counted yung pagbabawalan siya sa kahit anong posisyon. Kaya pwede pa rin siya tatakbo. Ang delikado lang kasi pag ma-impeach yan, so talagang mapipigilan yan sa batas na hindi na siya makatakbo kahit anong posisyon. Alright, pero sa tingin ko, nakikita ninyo ang pwersa ng mga tao para itong kay Ninoy Aquino na mga tao nung una, di ba? Parang gayang-gaya itong Marcos na bangag eh. Gayang-gaya talaga sa ama niya, no? Alright, pakinggan natin. Let's go. Tapos ang ipinakitang suporta ng Iglesia ni Cristo para kay Vice President Sara at sa kapayapaan upang hindi ma-impeach si Vice President Sara sa mga pinagdaanan ni Vice President Sara na siya ay halos pagtulungan ng lahat ng politiko upang siya ay mapabagsak at masiraan ang kanyang pangalan. Nakapagpasya na si Vice President Sara. Tatakbo na siyang Pangulo sa 2028. Samantala tila tinawag ni Franz Castro na kulto ang Iglesia ni Cristo. Hindi nga niya matanggap na talagang ang Iglesia ni Cristo ay nakasuporta kontra impeachment ni Vice President Sara. So ano ngayon Castro? Inggit ka? Inggit ka ba? Ito nga ang sumusuporta kay VP Sara. Ito ang pumuprotekta kay VP Sara. Tama ka dyan. Pinoprotektahan si VP Sara. Anong magagawa mo? Di, wala. Gago ka pala eh. Di ba? Bumalik ka na lang dun sa bundok. Doon ka bagay sa bundok. Hinayupak kang kriminal kang NPA ka. Tapos sinisip-sip mo pa ang pera ng bayan dyan sa Kongreso. Kasama mo ito si Tambalostos. Sa bagay, kuto ka naman ni Tambalostos. Andyan ka palagi sa ulo. Oo mga guys, nakakainis. Itong mga hinayupak. Sinisigaw nila pag makatalikod para ibagsak ang gobyerno kasi mga kaliwa ito. Tapos, ngayon, sumisip-sip
nagpapasweldo pa ng gobyerno. Oh, ang kapal talaga ng mukha mo, Castro, kriminal kang dako. Sama ulaw. Ba? Grabe itong mga kriminal mga guys, no? Sila na ang namamayagpag. Baliktad talaga. Oy, Mr. President ng bangag, baliktad talaga ang nangyayari. Kaya maraming salamat sa mga taga-INC, KOJC, lahat ng mga tao dyan. Sobrang dami ng tao. Grabe ang tao mga guys. So, hindi mahulugan ng karayom. Kaya, pahiya ngayon ng mga vlogger ni Bangag. Oy, mga loyalistay. Iyak sila dito ngayon sa grabing suporta. Marami kasi vlogger ni Bangag. At saka talaga alam naman natin na well-funded ito. Ang nakakainis kasi itong Tulongges, ginagamit pa ng pera ng bayan para atakihin si BP Sara. Di ba? Wala namang makakapigil kasi hindi mapigilan itong Bangag kasi sobrang weak nga, no? Para kang baterya na kailangan i-charge. Yan talaga ang inamin ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan sa interview niya sa Japan. Naalala nyo na parang nag-people power ang mga Pilipino sa Japan mga kababayan? Ang dami nila sa kalye. Japan pa yan ha. Andun pala si VP Inday Sara Duterte. Panoorin niyo po. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Grabe baka please, 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 Maiinis ito ang mga loyalist tayo mga kababayan. Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. I love it! I love it! We are seriously considering, ma'am. Ayan mga kababayan ha, malinaw na sa atin. Simula ngayon, focus na tayo sa pagsuporta kay VP Sara Duterte sa pagtakbo niya pagkapangulo sa 2028. Yes! Ang sabi ng mga tao mga kababayan, maawa ka. Tingnan niyo mga kababayan, hinaing ng taong bayan, maawa ka sa Pilipinas. Kahit taga-Japan pa yan mga kababayan na mga OFW. Alam nyo kung bakit ang mga OFW concerned pa rin sa politika sa Pilipinas mga kababayan? Dahil nagsakripisyo sila Nawalay sila sa kanilang mahal sa buhay dahil sa sitwasyon ng ating bansa. At kung maiupo sana ang mga leader na kagaya ni VP Sara Duterte, umaasa kami ang mga OFW mga kababayan na hindi na ito mararanasan ng ating future generation. Na kailangan pa nating magibang bayan para mabuhay. Yes, I really believe that our country will be great, and I really believe. Happy with you! Please! Please! Intindi sa ating mga kababayan, and mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm. Especially with government policies para Correct. maayos siya. Pero Hindi kagaya ngayon na, ano nang gagawin natin? Ganyan. Hindi alam ang gagawin. paniwala po kung magkaisa lang yung mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, maggagawa ng ating bayan. Yes, ma'am, isa din yan sa kailangan bantayan ng mga kandidato. Nagulat lang ako dahil masyado siyang maaga. Masyadong na nangyari maaga ang na- mga kababayan yung mga attacks. At yan tuloy mga kababayan ang nag-trigger sa pagdedeklara ng maaga ni VP Sara Duterte na seriously kinukonsider niya ang pagtakbo sa pagkapangulo. Never niyang sinabi yan mga kababayan dati. Di ba nung tinanong siya nung nakaraang halalan 2022, before 2022, sabi niya, no, hindi ako tatakbo. Ngayon mga kababayan, positive na ang answer. Akala ko kasi Seriously considering. trabaho. Tapos pagdating ng 2027, kasi 1 year before election, politika naman na yon. Kasi yun na rin ang year ng filing of Maaga nilang dinemolish si VP Sara Duterte pero hindi nila matitinag mga kababayan. legacy. Diba? Kapag kandidato ka na, doon na yung klarong politics na ang race. Kaya nagulat lang ako na maaga siya. Masyadong maaga. Dahil ang gusto nilang gawing Pangulo mga kababayan, hindi nga makaabot ng 1% sa rating si Tamba. Pero nung nakita namin na maaga siya, naano din kami na parang, ay salamat, maaga siya dumating. At maagang least alam na napakita. natin
kung ano yung, Kanilang plano. ano yung At kanilang totoong mukha. iniisip nila, ano yung gagawin nila, ano yung Ang bagoong Pilipinas, bagoong ang mukha. sinasabi nila. Kasi at least ngayon, may time tayo na mag-isip din kung ano yung kailangan natin. Nakapag-prepare din si Sara na maaga. Good job sa inyo mga bangag. Pakita kayo ng totoong mukha na maaga. Kasi kung nangyari din yung 2027, tapos ganun ka, laki yung Sa 2027 mga kababayan, wala na silang maibabato na issue. Kapag gagamitan niya yung confidential fund, panis! At for sure mga kababayan, clear na yan siya sa COA niyan. kanilang, ang tinatawag ko sa kanya, PR atake. Kasi nung unang PR nangyari attack. yun, 2023, kasi 2025 na tayo, no? 2023, doon sa budget ng Department of Education, 2025 na pala mga kababayan, no? 3 years na lang, 2028 na. 3 taon na lang pagtitiis mga kababayan. Wala nang ngag-ngag dyan sa palasyo. and Office of the Vice Sara President. Sinabihan na ako nung kilala ko, kaibigan ko sa loob ng PR industry ng National Capital Region. Sabi nila, ang unang baba was 25 million para banatan. Grabe, no? Banatan ka. So, Funded sabi na, pa mga kababayan. Oh, si Sara na mismo nagsabi 25 million sa mga babanat. Meron kayang ibang budget dyan para tuloy-tuloy yung Galing yan sa pera ng bayan. banat. So, tapos napapansin Sponsored nyo kasi, by meron, tapos Buaya. wala, tapos meron. Hindi depende kasi yan kung ito na naman gagawin natin, ito na naman ang budget, ito na naman gawin natin, ito na naman ang budget. Yes, ganyan. Ganyan kasi yung pag-atake. So, medyo well-funded machinery Well-funded. yung attacks. Well-oiled. Sabi ni Lutang Robredo dati. Si Lenny, well-funded, well-oiled. Tinuon na, ma'am. Daghan yung kaay ka na ganing mga amigo. Ita-translate natin mga kababayan ha. Marami daw siyang mga kaibigan. Akala niya Sabi kaibigan. mo, amigo ni mo, pagka humanili di ay. Pero hindi pala. Nagpapanggap lang pala. Tapos na-realize ko, ang meron lang akong realization, ma'am, na lahat pala ng politiko ay hindi mo kaibigan. Ang kaibigan mo lang talaga. Lahat ay manggagamit lang pala. Number 1 dyan si Amy Marcos mga kababayan. Matapos gamitin si Sara, ngayon, bahala ka na. Hindi man lang niya mapagsabihan ang kanyang kapatid na ngag-ngag mga kababayan sa kanyang kabaliwan na ginagawa laban kay VP Inday. At yung kanyang pinsan. At syempre, sunod-sunuran niyan si Tamba mga kababayan sa powers that be doon sa taas mga kababayan. Isang pitik lang yan ni BBM, alis na yan bilang speaker. Pero ewan lang natin, conjugal property kasi sila mga kababayan Ang kapangyarihan ni BBM ay kapangyarihan din ni Lisa. Yung taong bayan. Isa lang ang realization ni Sara mga kababayan, ang kanyang totoong talagang kaibigan ay ang taong bayan. Yan mo lang talaga yung taong bayan. True! Duterte! Duterte! Oh, gagalit na naman ang mga loyalist tayo nito. Ayan. Thank you po sa mga OFW sa mga taga-Japan. No? Shout out sa inyo lahat dyan. Shout out sa inyo. Mabuhay po kayo. Kayo po ay mga bagong bayani talaga. No? Kahit hindi ito sa Pilipinas sila mga guys, pero nagrarally. Ramdam na ramdam nila. Kita-kita natin ang suporta nila kay BP Sara. Kaya mabuhay po kayong lahat dyan, mga OFW, kahit saan lang kayo sa mundo. No? Mabuhay po kayo. Mahalang mahalaga po ang mga contribution ninyo dito sa ating bayan. At saka, parang kinakalimutan talaga ako mga guys pag deklara ni BP Sara. Talagang tumatayo ang balahibo ko, BP Sara, panalo ka talaga. Ikaw na. Hindi na natin bibitawan ito mga guys. Full support na tayo hanggang 2028. Hindi natin ito bibitawan. At saka meron pa si Tatay Digong, magsasalita pa yan. Alright, let's continue to support the Dutertes. Not the Bangag, Marcos, at saka lalo na itong si Tambalustos. Ang baga ay now. Ito nga, ang kapal ng mukha. Gusto niya siguro
gusto niya talaga maging presidente. Kaya ginagawa niya ang lahat. Ginagawa niya ang lahat. Kaya huwag tayong magkumpiyansa dito sa mga senador. Kasi alam naman natin itong mga politiko, tama ngayon yung sinabi ni BP Sara, lahat ng mga politiko, mga kapal, mga balingding yan. Kaya kahit dyan sa Senado, hindi pa natin sigurado yan. Baka magbaliktad ng mga utak yan dahil sa pera, ibiglang i-impeach nila si BP Sara. Kaya alerto po tayo dyan. Hindi natin papayagan yan. Alright, thank you for watching mga guys. God bless you all po. Mabuhay kayong lahat.